Sa pamahalang ito, pag gumawa ka ng tama, gugurgurin ka. Tama, mali. Pagka gusto mong i-exercise ang freedom mo of expression and freedom of assembly mo, gugurgurin ka. Tama o mali? Aba, pumalag ang mga PMAers. Pumalag ang mga sundalo. Pumalag ang mga retired generals. Ninervyos ang Malacanang, kumadog ang mga tuhod ng mga ahas sa Malacanang. Kaya nagbago ngayon, according to the South China Morning Post, ang sabing huli ni Marcos, kailangang marinig ko ang tape recording para malaman ko kung sinong paniniwalaan. Anyo, Manalo, Gibo, nanginginig na ang tuhod nyo! Baka kayo makurkur! Dahil bistado na, hindi nyo sinusunod si PBBM, ang sinusunod nyo ay ang mga gringo. Meron kayong sariling agenda. Kaya, ano ang tamang hakbang? Bakit itong tatlong itlog na ito? Isa malasado, isa penoy, isa balot. Yung balot, yung kamukha ni Subas Herrero. Wala ng buhok. Ngayon palang tinutubuan. Dahil ang utak niya, bartap na chair nga siya. Pero, utak sanggol. Ngayon palang tinutubuan ang buhok. Ay, sorry. Eric Celis. Kaya tayo ay hindi lamang nagtatampo, kundi nagagalit. Dahil may mga tao sa gobyerno ngayon na pinababayaan ni Presidente Marcos na sila magdikta kung ano ang mangyayari sa ating bansa. Ganun siya ay Pangulo. Kung hindi mo kayang maging presidente, alis dyan! Kung hindi mo kayang i-reinstate si Albert Carlos, kapalit ni Browner na nangingitim na sa takot sa Amerikano, alis dyan. Pinangako mo sa tao, post-pandemic, economic, rapid recovery. Biyahe ka ng biyahe. Saka babiyahe mo. Nung nakaraang quarter, bumagsak ko ang foreign investments by 63.4%. Alas dyan. Bigyan mo ng pagkakataon ang mga taong una, may tiwala pa ang mga tao. Pangalawa, may kakayahang mamuno. At pangatlo, may bisyon para sa ekonomiya at kasanayan nitong bansang Pilipinas. Mabuhay ang Pilipinas!
Alis dyan! Mabuhay ang paninindigan ng koalisyon kontra giyera at ng pamumuno nila Ginoong Ado Paglinawan. Palakpakan natin. Na umuubos sa pasensya.